Naman sa mga Suzuki Raider R150, yung pinakamurang nakita ko dito sa kanila, meron sila rito tag 29,000 pesos isang buong motor na. Tapos sa mga pangharabas nila ng motor, ito pang araw-araw, meron sila ritong Smash 9K na lang isang buong motor na. Ito yung itsura ng Suzuki Smash nila. Tapos dito sa kabila, ito marami rin nagtatanong sa akin kung saan merong murang sniper na 155cc. Dito sa kanila meron silang isang available unit for only 69,000 pesos na lang. Ayan yung itsura nyo. So pagdating sa mga ganitong unit nila, parang isa na rin to sa pinakamababang nakita kong presyo ng SkyDrive. Meron sila rito nagre-range ng nasa 18K lang. So what is up mga sir, welcome back sa panibagong Repo Series video natin. So yun nga, nandito na naman tayo sa Motomura sale ng Wheeltech dito kayo sa Binyan, Laguna, kasi marami nagre-request kung saan yung pinaka-updated na murang bilihan ng motor. So kung naghahanap kayo ng murang motor, tapusin nyo itong video natin mga sir, malay nyo nandito yung hinahanap nyo. Tara! So ito, sisimulan natin dito sa Suzuki Gixxer na 150. Ito na yung mga FI version mga sir ha. Tapos ito, unahan ko na kayo sa mga magtatanong kung bakit walang nakalagay na down payment at monthly installment. Mostly or lahat ng unit na nandito sa kanila ay binebenta lang nila for cash basis lang, wala pang installment. Tapos yung sale lang nila ay simula November 27 to 28. Kaya kung naghanap kayo na second hand ng motor, pumunta na kayo dito. Ito ay located dito sa Wheeltech, Binyan, Laguna. So ito, magsimula tayo dito sa Suzuki Gixxer na 150. Ito yung mga FI version, mga bagong labas to pagkakaalam ko eh. So ito, nagre-range ng nasa 41K yung bentahan nila rito. Isang buong motor na to mga sir ha. Ayan yung itsura ng Gixxer nila. Ito, no hidden charges. Ito lang ilabas nyo. Pumunta lang kayo dito para maiuwi nyo yan. Tapos hindi sila nagde-deliver ha. Kung sakaling gusto yung pumunta rito, bayaran nyo yan, tapos kayo mag-uwi nyan. So bukod dito sa Gixxer na 150, meron sila rito ang Suzuki Raider R150. Tingin ko nasa 5 Raider yung nakasil nila rito. So itong color black nila, Raider 150 carb type, nasa 43,000 pesos. Ayan yung itsura ng Raider nila. Wala nga lang siyang side mirror, pero ito minor na naman to. Importanteng ma-check mo rito is yung makina niya. Tapos aside dito sa Raider na to, ito additional option ulit, medyo mas mababa lang to ng 4,000 pesos. Etong Raider na to nasa 39,000 pesos naman. Ayan yung overall condition niya. So ang wala lang dito sa Raider na to, wala siyang araro tsaka leg shield compare dito sa isang Raider na nakita natin. Pero sa price mababa na rin to. Tapos dito sa kabila, ito nga meron sila rito ang Yamaha Sniper na 155cc. Sa pricing nito nasa 69K. Sa condition, ayan yung itsura niya. Medyo may gas-gas lang siya rito, pero yung mga ganito kasi sobrang minor na. Importanteng ma-check mo rito yung makina niya. Pagdating sa mga park light niya, ayan yung itsura. Sa signal light lens, ayan. Front tire niya okay pa naman. So eto, sa mga nagharap na sniper na 155cc, ayan, puntahan nyo lang dito. Sa mileage, hindi ko lang ito ma-check kasi naka-digital panel yan. Tapos dito may rolling Raider 150. Mas mura tong isang to, nasa 36K lang. Ayan o, 36K, color blue. Kompleto pa yung parts niya, may araro tsaka leg shield. Tapos yung kulay ng kaha niya glossy pa rin. Sa headlight lens niya wala rin basag. So ito safe na to sa 36K. Sa tread light ng gulong niya sa harapan, pwede pa naman to. Pero yun nga, syempre final checking pa rin kayo ha. Kumbaga yung pinapakita ko lang issue ay based sa visual sa mata. So final checking nasa sa inyo yan. Sa mileage hindi natin ma-check to kasi naka digital panel to. And Raider na naman, ako po napakaraming Raider dito sa kanila. Parang pang 5 Raider na to na nakita natin. Etong isa nasa 36K naman. Color glossy black, wala lang siyang leg shield tsaka raro. Tapos medyo naninilaw na yung lens. Pero sa mga walang malaki ang ipon, pwede na sa 36K. Eto mas mababa to, Raider uli na 150. Halos presyong kalakal na lang, nasa 29K naman. Ayun yung itsura ng Raider nila na tag 29,000. Naka aftermarket na siya na shock, color gold. Tapos wala lang din siyang araro tsaka leg shield. Pero sa price pwede na to, 29K. Lalo kung maalam ka magkakalikot ng motor, yan, puntahan mo lang dito sa kanila. Tapos dito sa mga pangharabas nila, meron sila ritong Suzuki Smash 115 carb type version. Ito nasa 10K naman, color magenta. Ayan yung itsura nyo. Tapos dito meron silang Honda Beat 110 Fi, color silver naman. Ito nasa 19K yung bentahan nila. So hindi lang ito yung mga unit, meron na kasing mga buyer na nakabili na. Kaya ipapakita lang natin yung mga available na lang dito sa kanila. So ito nga Honda Beat na tag 19, wala lang siyang front fender. Tapos yung signal light lens niya dito sa may bandang kaliwa, medyo basag na.
Sa Mio Sporty nila na color emerald green ata to. Tama ba? Parang matte na emerald green. Nasa 28k naman to. Sa mileage, sample tayo. Ito nasa 26k. Tapos yung upuan niya medyo palitin nga lang kasi medyo marami ng butas. So ayan. Tapos meron ulit rito Honda Beat. Ito nasa 32k naman. Color combination ng black tsaka color blue. Ayan yung condition nyo. Tapos dito pagdating sa best selling scooter ng Honda, ito napakaraming nagamit nito. Honda Click na 125 color orange siya, color black. Nasa 34k naman to. Ayan yung overall condition niya mga sir. Meron na rin siyang QR code so meron na pala tong plate number. Tapos naka-repaint na yung mags niya. Medyo palitin nga lang yung ano niya, yung gulong niya sa harapan. Pero sa presyo, okay na rin, mababa na to. Nakano na siya, JRP na flat seat. Sa mileage, syempre hindi natin ma-check to. Tapos dito sa kabila, ito yung pinaka-latest version ng Honda Dio na scooter. Etong isang to, nasa 22k naman. Grabe no, baba na nito, 22k na lang. Tapos maganda pa yung kulay ng kaha niya. Medyo palitin lang yung lens niya rito sa may bandang kanan kasi may basag. Pero sa tread life nito, swabing swabe, panalo pa. Sobrang kapal, lalim pa ng tread. Tsaka maganda pa yung lens niya. Sa mileage, check kung masisilip natin. Nasa 11k, basag lang yung lens ng mileage niya, pero ito madali na solusyonan. Tapos ayun yung likod niya, makapal pa rin yung gulong niya sa likod. So ito Honda Dio. Tapos meron pa sila ritong Smash. Parang may tatlong Smash sila rito. Itong isang to nasa 13k. Ayan, mga pampalengke, pangharabas, pang service sa school, pwede na yung mga ganitong motor. Lalo sa presyo, 13k na lang. Sa model, tingin ko nasa 2017 siguro to. Sa mileage, nasa 21k. So ayan, desisyonan nyo na lang ha. Bukod dyan, ito may Smash uli. Tag 9k naman tong isa. Ayan, tag 9,000 pesos lang. Ayan yung condition niya mga sir. Disc brake version na rin siya. Sa mileage nitong Smash, nasa 9k lang no. So ito pwede na rin to sa hindi ganun kasalanan. Talaga i-check mo na lang maigi. Tapos ito yung pinaka-paboritong motor ko ng TBS XL100 Wheeltech baka naman. Itong isang to nasa 10k lang. 100cc siya. Tapos ito yung palagi ko sinasabi rito, napakalawak ng gulay board niya. Okay na okay itong gamitin pampalengke tsaka panghatid sundo sa anak nyo sa school. Ayan yung itsura, color yellow yan. Tapos dito sa pangnegosyo nila, meron silang TMX na 125 worth 14,000 pesos. Ayan yung condition nyo. Pwede na rin to sa presyo. Tapos sa mileage, nasa 27k. Wala lang siya side mirror. Sa mga TBS na brand na scooter, meron sila rito tag 20k. Ayan yung itsura nya. So hindi lang yan yung mga unit nila rito, meron pa rito sa kabila. Papasadahan pa rin natin. Ayan, napakarami na nilang buyer dito ngayon. So eto, meron silang MIUI na 125 tag 24,000 pesos. Ayan, color yellow. Tapos TBS uli na dust tag 16,000 pesos naman to. Ayan yung itsura nya. Tapos dito sa kabila meron pa rin. Usod lang natin tong kanilang logo rito or tarpaulin. Etong isang to Honda Dio nasa 21k. Ayan, color blue rin kagaya nung nakita natin tong kanina. Ayan, swabing swabe pa rin yung kulay no. Honda Dio 21k na lang. Jackpot to, lalo kung okay yung makina. Sa lens nya wala kang masasabi, napaka solid. Tapos etong Honda Beat color combination ng black and red, nasa 19k lang. Sangka pa, no? Swabing swabe yung kulay no. Tapos etong Raider 150 na to, ito kompleto yung pyesa nya, tsaka napaka glossy pa nung kaha nya. Etong isang to, nasa 43,000 pesos na may bentahan nila. Ayan yung itsura ng kanyang headlight lens. Sa front tire nya okay pa rin naman. Tapos naka single shifter siya na rear set. Kompleto yung kaha nya. So ito sa mga naghahanap na Raider. Tapos meron pa rito XL100. Mas mura tong isang to. Nasa 9k lang. Ayan no, 9,000 pesos. XL na 100cc. Color red. Ito sa mileage nito, nasa 6.4 lang. Pwede na, halos bago pa no. So ayan. Tapos dito may mga TMX pa rin Ito pakita ko sa inyo yung TMX nila. Meron sila rito tag 15k naman. Ayan yung itsura. Yung color black to. Okay pa rin yung ano nya. Tong stainless parts nya medyo may kinang pa naman. Sa mileage nito, nasa 24k. Ayan, 15k. Tapos meron din tag 14k. Ito kung medyo mabababa talaga yung budget mo, pwede na rin sa price. 14,000 pesos na lang. Ayan yung condition nya mga sir.
Etong isang to, yung mileage nito medyo mas mataas nga lang to, nasa 37. Tapos ito TMX 125 pa rin, medyo mataas lang to, isa nasa 24k. Pero sa mileage nito silipin natin, pumutok pa yung lobo, nasa 10k lang. So ito nasa average pa to. So bukod dito, meron pa rin dito sa kabila, sisilipin pa rin natin. Tapos dito sa pinakadulo, ito may mga unit pa rin. Ito yung pinaka last units na natitira nila dito sa pinakabandang dulo. So ito meron silang Suzuki SkyDrive na FI. Sa mga ganitong unit, nagre-range ng nasa 18k yung bentahan nila. Parang ano siya, glossy pink or glossy na magenta. Yan, 18k. Sa model, hindi ko lang sure kung anong model to eh. Itong XL100 na color red, nasa 10k naman. Ayan yung itsura nya. Tapos TBS na Neo XR, ito 110cc, semi-automatic, nasa 10k naman to. Ayan o, ganda pa rin yung lens nya, no? Pati yung parts nya kompleto rin. Tapos dito TBS pa rin, ito tag 17,000 pesos. Color matte pink, ayan, or matte magenta ba? Ay, tama nyo na lang ako kung mali sinasabi ko ha. Tapos dito das pa rin, etong isang to nasa 14,000 pesos naman, color black. Makinis pa rin tong isang to, no? Medyo palitin nga lang yung gulong niya sa harapan, pero pwede na. Ayun yung itsura ng headlight lens nya. Etong isa tag 16,000 pesos naman. Ayun yung itsura nya, TBS na das pa rin. Neo XR uli, eto mababa lang to, nasa 10k lang. Ayan o, 10k lang, may makukuha ka ng motor dito sa kanila. Tapos ayun na maganda rito, syempre kasi under siya ng kasa ng Wheeltech, kaya siguradong meron siyang ORCR. Pero pagdating sa releasing nila ng original ORCR, usually around nasa 1 to 2 months bago nila maibigay yan. Pero ang good thing, bibigyan nila kayo ng copy ng ORCR syempre para magamit yung motor. So yun yung kagandahan pag sa kasa kayo bumili. So itong isang to nasa 12,000 pesos naman. TBS na Neo XR pa rin to, 110cc. Ayan. Ayan yung itsura ng kanyang headlight lens. Tapos saka napaka-glossy pa rin, no? Ito mga to ay mga drum brake version na rim type. Tapos meron pa sila rito ang 4 na pampasada. Kawasaki Badja CT125 nasa 23,000 pesos, 2021 model. Ayan yung itsura nya. TMX uli na 125. TMX uli na 125, itong isang to nasa 15,000 pesos naman. Ayan yung overall condition nyo. Safe na rin to, sa naghanap ng TMX yan, pwede rin sa presyo. Tapos last 2 units, TMX uli na 125, color black naman. Itong isang to nasa 18k. Ayan yung itsura ng lens nya. Sa kulay ng kanya stainless parts, ito desisyonan nyo na lang ha. Sa mileage, ito nasa 44. Tapos last unit, Honda TMX pa rin na 125, ito nasa 15k, 2017 model. Sa condition, ayan yung overall condition niya mga sir. Medyo palitin nga lang yung gulong niya. So ayan na mga sir, lahat ng available repossessed motorcycle nila rito dito sa Wheeltech Motomura Sale ng Wheeltech, dito nga sa Wheeltech Binyan Laguna. So madali lang naman pumunta rito eh. Pin nyo lang sa Google Map or sa Waze, Wheeltech Binyan Laguna. So matik niya makikita nyo na tong mga display nila rito. Tapos yung promo nga pala nila, simula November 27 to 28 lang. So 2 days sale lang to, kaya puntahan nyo na agad. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa.